Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng ginataang gulay at ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, Baguio beans. Pwede rin po yung string beans ang gagamitin or sitaw. Kalabasa. Bawang. Luya. Sibuyas na puti, beef, chicken, gata. Gagamit din po tayo ng asin at saka mantika para sa paggigisa natin ng ating mga ingredients. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Ngayon po, ang unang-una po nating gagawin ay maglalagay po tayo ng cooking oil sa ating kawali. Pagkatapos po, hihintayin lang natin na uminit yung mantika. Tapos kapag mainit na ay ipiprito po muna natin tong ating baka. Tapos hihintayin lang po natin na mag golden brown yung ating baka. Konti lang po ang inilagay kong karne ng baka kasi mas masarap po kasi kapag mas marami ang gulay na gagamitin kaysa sa karne. So, hihintayin natin siya na mag golden brown. Ayan. Pababayaan po muna natin siya dyan. Ngayon po na golden brown na itong ating karning baka ay tatanggalin po muna natin to para yung chicken naman po ang isusunod nating prituhin. Pahihinaan po natin ng konti yung apoy kasi para hindi po siya masunog. Yan. Ngayon po ay ito naman pong chicken ang isusunod natin sa pagprito. Tapos hahaluin natin. Tapos pwede na po nating palakasan uli yung ating apoy. Tapos, hintayin po natin siya na mag golden brown. Ngayon po na golden brown na tong ating chicken, ay tatanggalin po muna natin. Tapos, pahihinaan natin ng konti yung ating apoy. Tanggalin po natin to. Yan. Ngayon po ay igigisa na natin tong ating bawang. Tapos hahaluin lang natin. Palalakasan natin ng konti yung stove natin. Hihintayin lang po natin na medyo mag-brown po yung ating bawang.
para lumabas po yung aroma niya or yung amoy ng bawang. Ayan. So, ngayon na medyo nag-brown na po yung ating bawang, ay susunod na natin tong ating luya. Tapos, haluin na naman po natin siya. Tapos, ngayon ay pwede na nating isunod tong ating sibuyas. Haluin lang natin. Maglalagay po tayo ng konting toyo. Pasensya na po, hindi ko po na sabi kanina nung umpisa. So, maglalagay po tayo ng konting toyo. Ngayon po ay isusunod na natin tong ating chicken. Tapos, hahaluin natin. Ngayon naman po ay isusunod na natin tong ating beef. Tapos haluin na naman po natin siya. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating kalabasa. Tapos hahaluin natin. Dapat po mas unahin nyo po yung kalabasa kasi medyo mas matagal po siyang maluto. So, dapat po mauna talaga yung mas matagal maluto na gulay. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating gata. Maglalagay din po tayo ng konting tubig. Ayan. Tapos palalakasan na po natin itong ating stove at hintayin po natin na maluto yung ating kalabasa. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to. Tapos ipapakita ko po sa inyo mamaya kapag naluto na. Ngayon po ay luto na ang ating kalabasa. Maglalagay na po tayo ng asin. Ayan po. Mga 1½ teaspoon ng asin. Pero kung kulang pa ay pwede nyo naman pong tikman para makuha nyo yung lasa na gusto nyo. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating Baguio beans. Tapos, lalakasan na po natin ng konti yung apoy. Tapos, paghahaluin na natin to hanggang sa maluto yung ating gulay. Mas masarap po ito kapag mayroong siling labuyo. Ayan po, hindi ko na po siya tatakpan. Hihintayin ko na lang po na maluto itong ating Baguio beans. Ngayon po ay luto na itong ating ginataang gulay.
Pinatay ko na po yung apoy, tapos kukuha na po tayo nito para ma-serve na po natin. Super sarap po nito. Pwede rin po pala na shrimp ang ilagay nyo. Ngayon po mga mamamayang ay ito na po ang ating ginataang gulay with chicken and beef. So, sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana'y magustuhan po ninyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!